Hello mga mi, hulaan nyo kung ano ito. Pag marunong na kayo magluto nito, naku, hindi nyo na kailangan pang bumili sa labas. At ituturo ko sa inyo lahat-lahat kung paano gumawa ng sambusa. Pag nasa Saudi ka ay madali mo lang mahanap ang mga ingredients na ito. Ang kailangan natin ay isang sambusa leaves or sambusa wrapper. At kailangan natin ng mais na nakalata at green peas. Ito naman ay parsley, beef na nagiling na at nahugasan na. At ito, nahati-hati na rin itong patatas na ito ng ganito. Mangailangan tayo ng sibuyas. Okay? Una natin gagawin ay yung hiniwa-hiwa kong patatas. Ganito ang ginawa ko kasi ito yung alam ko mas madali. Pwede nyo ring hiwa-hiwain ng maliliit na bago i-fry. Kayo po kung anong gusto nyong mas makakadali kayo para sa ganitong proseso. Kasi mamaya, hati-hatiin ko rin po yan. Pagkatapos natin i-mekos-mekos, eto na, at hahatiin ko na. O di ba ang play, no? Ewan ko kung matalino bang ginawa ko or ewan. Basta ito yung alam ko mas madali para sa akin. Okay. Pagkahiwa nga nito, maggigisa na tayo ng sibuyas. Igisa lang natin ng saglit mga mi. Pagka lumabas na yung amoy niya, pwede mo nang ilagay yung ground beef. Mekos-mekos lang natin hanggang sa maging brown na siya. Pwede na natin lagyan ng paminta at asin para mas malasa siya mga mi. Pagkatapos nga ng ilang minuto mga mi, heto na siya. Medyo brown na siya pero konting luto pa yan para at least mas maluto siya at manuot yung lasa niya. Pagkaraan ng 5 minuto, pwede natin ilagay ang green peas. Naka-frozen to mga mi ha. Pwede kayong gumamit ng mga fresh peas kung meron kayo dyan sa palengke. Ito kasi frozen yung ginamit ko kaya medyo matigas yan. Kaya medyo luto pa natin ng konti. Then isinunod ko na yung mais. Pwede kayong gumamit ng fresh mais. Pwede rin yung in-can na mais. Bahala kayo mga mi kung ano yung mas okay sa inyo ha. Ito i-chop na rin natin yung parsley mga mi. Para gagamitin natin mamaya pang garnish pagkatapos ng toppings natin sa beef. Pagkatapos ng mga 5 minuto, ilagay na natin ang na fry ko kanina na patatas at isabay na natin yung parsley. Mekos-mekos lang natin mga mi. Kasi itong patatas na yan, luto na yan mga mi. Kaya kahit konting luto na lang, okay na siya. Mas masarap kasi mga mi pag naka-fry na yung patatas bago natin ihalo dito sa mixture. Mekos-mekos lang natin saglit at pagkaraan ng siguro mga ilang minuto, luto na ang ating main ingredients. Ito na mga mi, ready na ang ating sambusa filling. Ang sunod naman natin ngayon ang gagawin ay ibabalot na natin ang huling proseso. Okay, ganito lang ituturo ko sa iyo step by step kung paano magbalot ng sambusa. Sa isang wrapper mga mi, itupi mo lang siya ng pagganito, kaliwa, pakanan, hanggang sa makagawa ka ng triangle. Tapos ilagay mo na yung filling. Mga siguro 1 kutsara, pwede na yan mga mi. Huwag mo na lang i-over crowded para hindi siya sumabog pagka prito natin. Ganyan lang siya kadali mga mi. So, gawin lang natin yung proseso hanggang sa mabalot natin lahat yung sambusa. Pagkatapos nating balutin mga mi, ito na, magpainit na tayo ng kalan. Ano ba to? Magpainit na tayo ng mantika sa kalan. Ilagay na natin ang sambusa. Parang nagpiprito lang tayo ng lumpia. Ganun mga mi. Ganun lang siya kasimple. Ang pagkaiba lang nito, iba lang yung feeling.
Pagka nag-brown na mga mayan, baliktadin na natin. Siguro pagkatapos lang siguro ng 1 o 2 minuto, madali siyang mag-brown at mag-crunch kaya wag niyong hayaan na masunog siya. Kaya hanguin niyo na agad bago siya masunog. Ganun lang yung gagawin natin hanggang sa maprito na natin lahat. Iprito natin yung natitirang sambusa hanggang sa maluto lahat. At eto na mga mi, tapos na ang ating sambusa. Subukan nyo, I'm sure magugustuhan ng buong pamilya. Pwede nyo siyang ibenta. Dito kasi sa Saudi ngayon, Ramadan, katatapos lang ng Ramadan, kaya ito yung kinakain namin pag umagahan, tanghalian, pang dinner. Pwede ito kasi mabigat yan sa tiyan. Kahit hindi ka na kumain ng kanin, mabubusog ka na. Salamat! Salamat mga mi sa suporta. Thank you for watching everyone. Bye!